Leah and Rachel are like a living parable, showing us the totally different postures of the heart before God. Rachel, the beautiful and favored one, had everything going for her on the outside: looks, status, confidence. But all those blessings made it hard for her to rely on God. She was used to getting what she wanted. So when she couldn't have children, she got desperate, envious, and even tried to fix things her own way, just like Sarah did with Hagar. Her heart was naturally arrogant, self-sufficient, and always looking for more. Never satisfied with just God's grace, Leah, on the other hand, was overlooked, unloved, and considered unattractive. She didn't have the world's favor, but that very lack humbled her. She learned to accept her situation and depend on God alone. And guess what? God blessed her with many children, a symbol of spiritual fruitfulness. Leah's humility and brokenness became the soil where God could pour out his blessings. She shows us that when we recognize our lack and stop trying to exalt ourselves, that's when God steps in and fills us up. So Rachel represents the self-reliant, proud heart that struggles to trust God, while Leah embodies the humble, needy heart that God loves to bless. It's not about being pretty or ugly on the outside. It's about the posture of your heart. God resists the proud but gives grace to the humble. See James 4 verse 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi niya, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Santiago 4, versikulo 6 kay JV. Si Leah at Rachel ay parang isang buhay na talinghaga na nagpapakita sa atin ng dalawang ganap na magkaibang saloobin ng puso sa harap ng Diyos. Si Rachel, ang maganda at pinalad, ay may lahat ng bagay sa kanyang panlabas na anyo, katayuan at kumpiyansa. Pero ang lahat ng mga biyayang iyon ay nagpahirap sa kanya na umasa sa Diyos. Sanay siyang makuha ang lahat ng gusto niya, kaya nang hindi siya nagkaanak, desperado siya, naging inggitera at sinubukan pang ayusin ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Katulad ng ginawa ni Sarah kay Hagar, ang kanyang puso ay likas na mapagmataas, mas self-sufficient at palaging naghahanap ng higit pa. Sa biyaya ng Diyos lamang. Si Leah, sa kabilang banda, ay hindi pinapansin, walang nagmamahal, at itinuturing na hindi kaakit-akit. Wala siyang pabor ng mundo, ngunit ang kakulangang iyon ang natutunan niyang tanggapin ang kanyang sitwasyon at umasa lamang sa Diyos. At tignan mo, biniyayaan siya ng Diyos ng maraming anak, isang simbolo ng espiritual na kasaganaan, ang kababaang loob at pagkabasag ni Leah ay naging lupa kung saan maaring ibuhos ng Diyos ang kanyang mga biyaya. Ipinapakita niya sa atin na kapag kinilala natin ang ating kakulangan at tumigil sa pagtatangkang itaas ang ating sarili, doon na papasok si Diyos at kaya si Rachel ay kumakatawan sa mapagkakatiwala sa sarili. Mayabang na puso na nahihirapang magtiwala sa Diyos, habang si Leah ay sumasagisag
lumalaban sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Tingnan ang Santiago 4, versikulo 6. Paki-share po ang channel, Si Jesus ay Hari, sa ikaluwalhatian ng Diyos.